Amen. So, pupunta po tayo doon sa book po ni Peter. Isa po sa, ang pangitain po ng church na ito, ang vision po natin is to grow in the ways and knowledge of Jesus. That's the reason why we keep on preaching Jesus. We keep on preaching His finished work. And now, gusto ko pong pagulay-bulayin po natin ang salita po niya sa 2 Peter 3 verse 18. At nilagay po natin ito sa Amplified nang sa ganon, mas patuloy po natin ma-expound yung mga salita na nandito. Sabi po dito, but grow. Say grow. Okay, that's the title of our message mamaya. Makikita po ninyo. Grow, ibig sabihin yan, spiritually mature. Okay, nung nakaraan pong linggo, ang sabi ko, to be mature is to be basic. Nothing more, nothing less. No? Christ lang po. Okay? Sabi nyo, but grow spiritually mature in the grace. Okay? Undeserved favor and spiritual strength. So, ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang po basta-basta na parabagang undeserved favor lang. Kundi ang biyaya ng Panginoon ay may kalakip na spiritual strength. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo maasa sa undeserved favor, kundi sa pamamagitan din ng biyaya, ang bawat spiritual po natin na buhay ay patuloy na mapalakas. At nandiyan ang biyaya ng Panginoon. Kasi sabi dito, and recognition, and knowledge. Amen? So, ibig sabihin yan, yung paglago po natin, spiritually, kasabay po dyan, yung nauunawaan natin at naiintindihan po natin kung sino si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, sabi dito, apart from Jesus, we cannot preach grace. Take away Jesus, take away grace. Okay? So, grace is a person. Hindi po ito doktrina. Kasi pag doktrina po ang pinag-usapan natin, baka magiging debatable pa po sa inyo. So, ang biyaya po ay isa pong person, sa persona po ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa John 1:17, okay, but grace and truth came through Jesus Christ. Through the person. Amen. So, ito pong 2 Peter 3:18 na ito ay sinulat po ni Peter sa kadahilanan siya po mismo ay nakaranas po ng biyaya. Amen po ba? Sino po dito nakakaranas ng biyaya? Hindi po niya i-conclude yan kasi ang pangalawang linggo niya po yan at doon po sa last chapter, yan mismo ang kanyang conclusion. Yan mismo ang kanyang papandikan sa bawat po isa sa atin. Ang sabi niya dyan, grow in the grace and knowledge. Amen? At kung titignan pa po natin, doon sa unang chapter po ng kanyang libro, sa 2 Peter, okay, nasabi niya pa dyan, may grace. Every time na siya po ay gagawa po ng sulat, ang sabi po niya lagi, pinapauna po niya lagi, pinapaunawa niya kaagad at nire-remind niya po ang mga tagabasa ng salita niya yung patungkol sa biyaya. Sabi niya, may grace. Ibig sabihin niya, hindi lang po siya blessing, hindi lang po siya spiritual strength, God's favor pa po siya. At kalaking po nun, yung kapayapaan, yung peace. Ano ba yung peace? Perfect well-being. Alam niyo po ba, okay, ang biyaya po, okay, at ang kapayapaan ng ating Panginoon na binibigay niya sa atin, okay, yung pong pinakamainam sa lahat, yung ating well-being. Amen po ba? Sapagkat ito po yung ating inner self. Ito po ang laging naapektuhan kapag tayo po dumadaan sa mga pagsubok. Amen? At itong well-being natin, ang nais ng ating Diyos ay magkaroon ito ng kapayapaan. Perfect well-being. Okay? All necessary good. All spiritual prosperity. Nais ng ating Diyos na lahat po tayo ay lumago, hindi lang po sa larangan ng prosperity in financial matter, kundi pati na rin po sa ating mga spiritual na buhay. At ano pa po pa yun? Yung freedom from fears and agitating passions and moral conflicts. Kasabay po nito, yung kalayaan na hindi po tayo natatakot. Amen? Hindi tayo natatakot dahil meron tayong Panginoon. Ano pa ho, yung agitating, yung pang minsan, pagkabing agitating, bubugso ka, maya-maya, hihinto ka. Diba? Parang ang bagyo, pabugso-bugso. Okay? Okay ako ngayon, maya-maya, hihinto ka. So, ang binayang ng Panginoon, tinutulungan tayo upang magpatuloy tayo. Hindi tayo pabugso-bugso lang. Amin po ba? At ano pa ho, yung moral conflicts. Napakahalaga na sa panahon po natin ngayon, because of our individual differences, ay pwedeng magkaroon ng tinatawag na conflict. Pero po, ang paraan po ng pag-aayos ng conflict po, bilang individual, moral conflicts, ay sa pamamagitan ng ialao lang natin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So, sabi
Sabi ko nga po, every time we have moral conflicts, all we need to do is to allow the grace of God in His time to restore everything. Hindi nakasalanay sa'yo o hindi yung dapat mong gawin. At sabi dito, mag-multiply ang lahat ng bagay na yan sa pamamaraan na kung saan sa pagkilala doon sa full, personal, sabihin personal, ang biyaya ay kailangan isip personal, okay, precise, and correct. Sabi dyan, knowledge of God. That God is a loving Father. Amen? Na pinatawad na tayo sa atin lahat ng kasalanan natin. That God is a gracious Father. And naparito ang ating Panginoon upang tayo, bawat isa po sa atin ay ligtas niya. Amen po ba? Ngayon po, nung inaaral ko po ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bakit ito nabanggit ni Peter? Bakit ito naisulat ni Peter? Ano ang kanyang naging experience kay Jesus? Sapagkat hindi niya boldly, okay, sasabihin ng mga verses na ito na wala siyang karanasan sa persona ng ating Panginoon. Because when Jesus came into this earth, one of His disciples is Peter. And Peter here, makikita mo ang buhay niya, okay, noon na wala, o noon na nakilala niya si Kristo, at pagkatapos na si Jesus Kristo ay nag-resurrect po, ano ang naging buhay niya ngayon? Sa tingin po ba ninyo ay meron pagbabago? Sa tingin po ba ninyo, mula nung nakilala mo si Jesus, hanggang sa mga panahon ngayon, masasabi mo pa na may pagbabago sa buhay mo? Amen. Amen. Definitely, I can assure you of this. The moment you receive Jesus Christ, from the moment you receive Him, I do believe with all my heart, may mga pagbabago na ho ang nangyari sa buhay ninyo. Sa well-being mo, sa pananaw mo, sa pananalita mo. Amen? At may nakikita kang pag-asa. Pag-asa na kung saan, pag-asa na binibigay lamang po ng ating Panginoon. Amen. Now, pag-usapan po natin ngayon, kasi sabi ko nga po, ano ang naging dahilan, bakit ito kiniklaim ni Pablo o ni Peter, ano ang kanyang mga karanasan, okay? Bakit niya ito kino-conclude? Kasi even kung babasahin mo yung 1 Peter, doon sa unang bagay po niya, sabi niya, grace and peace be multiplied to you. At doon sa pinaka-last na salita, sa letter po niya, ang sabi po niya doon, I am exhorting this to testify the true grace of God. So, we talk about the true grace. Totoong biyaya. Kasi kung totoong biyaya, sigurado po ako may pagbabago mangyayari sa buhay mo. Amen? So, nais ko po na bigyan ng title ng message na ito, okay? Growing in Grace from the Life of Peter. Amen? Growing in Grace from the Life of Peter. Okay? So, si Peter, alam naman po natin, okay, isa po siya sa mga disciple. So, titignan po natin ngayon yung buhay po ni Peter and ano yung matututunan po natin dito. So, alam natin lahat, si Pedro po ay isang fisherman. Right? Yan lang ang pinaka-common na alam natin kay Peter. Parang walang iba kundi pag sinabing ikaw, kung related lagi yan doon sa profession mo. Okay? Dati, sabi na, medtech ako kasi medtech ka natapos ko. Kung ikaw ay teacher, teacher ka. So, laging related yan. So, who is Peter? Aside from fisherman, yun ang titignan po natin. Amen po ba? So, ready po ba kayo? Amen? Join me in this journey because it's so powerful na na-realize ko kung paano ka-powerful ang biyaya ng Panginoon. Amen? So, tingnan po natin. So, next slide. So, how would you describe yourself? Listen to this. Before clicking those next natin. Kung tatanungin ko kayo, paano mo i-describe ang sarili mo? Kilala niyo po ba ang sarili niyo? Amen? Kilala niyo, hindi kinalilito kung sino kayo? Okay? Minsan ba kayo ay masungit? Minsan ba kayo ay minsan matampuhin? Amen? O hot-tempered minsan? Or masiyahin naman, kahit pa paano. How do you describe yourself? Diba? So, you have to place yourself in this scenario.
So now, tingnan naman natin si Peter. Peter, how do you describe yourself? Sabi niya, I'm enthusiastic. So punong-puno na enthusiasm. Bakit? Ay, grabe lagi yan. Laging on the go yan. Amen? Palibhasa, siya yung pinakamatanda sa 12 disipulo. Disciples. Okay. So, siya yung pinakamatanda. Alam naman natin, pag may pinakamatanda sa grupo, siya yung bida, minsan. Di ba? Okay. So, ano ba ho? Sino si Peter? Siya po ay emotional din. Di ba? Kaya sabi niya, pabugso-bugsong damdamin. Kaya doon siya napalaya. Sabi niya, freedom from agitating passions. Kasi siya yun Karanasan niya yun Amen? Kaya bihaya, tuturuan ka niya sa areas of weakness mo. Ano ba? Si Peter po ay impulsive. Kapag nag-decide yan, talagang parang pagka nasa mall siya, okay, at merong sale, bibili siya kagad. Impulsive siya Amen? Yung pulso niya, laging tutibok pagka alam niyang okay yan. Diba? Makikita natin mamaya sa iba't ibang mga scenario sa buhay niya. Sino si Peter? Isa po siya sa mga closest friends. Okay? Isa po siya sa mga inner circle. Aside from James and John. Okay? Tatlo lang po kasi sila Peter, James, and John. Sino ba po si Peter? Si Peter po ay napakalakas ng kanyang will. Strong-willed po siya. Okay? Kaya nga mapapansin mo, siya po yung lumakad doon sa water. Amen? Ano ba ho? Si Peter din po ay mahilig sa rush. Okay? Minsan tayo, ganun tayo, di ba? Okay, nagmamadali. Okay, sino ba ho si Peter? Si Peter po ay outspoken. Siya yung spokesperson ng grupo. Amen? Siya po yung laging nagsasalita in behalf of these disciples. Okay? Wala ka na masasabi kay Peter. Ano ba ho? Naging apostle po siya. What else? Si Peter po, siya po ang ginawang pillar ng ating Panginoong Yesus as the pillar of the church. Pag babasahin niyo po sa Galatians 2 verse 9. So, siya po si Peter. Kung i-describe po natin, aside from being a fisherman, ito po ang kanyang personalidad. Personality. Kaya siya po ang may karapatan na sabihin niyang perfect well-being. Sapagkat itong mga bagay-bagay na ito, meron po sa mga personality po dyan na positive sa kanya, meron din po mga sabihin natin na not so positive. Because yan ang ikinagpapahamak po niya. Which is ganun po tayo. Tama po ba? Ganun tayo. Minsan meron tayong personality na ganyan tayo. Emotional. Okay? Impulsive. Rush. Okay? So, bagamat hindi tayo apostle, okay? Pero we can relate doon sa buhay po ni Peter. Okay? Click po natin. So, sabihin niyo nga po, what else? Gusto natin explore si Peter. Gusto natin na makita natin yung personality niya at paano siya binago ng Panginoon. So what else? Anong kanyang origin? Okay, galing po siya sa Concepcion, Tarlac. Bethsaida. Okay. Doon po, tapos po, siya po ay nakita po, nanunahan po sa Capernaum. Okay? Both are cities of the Sea of Galilee. And siya po ay kasal. See? So, sa research po natin, siya po ay kinasal. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 9 verse 5. Okay? Kung ikaw ay single na yon, okay lang. Amen? Kung ikaw ay kasal na, okay lang din. Ano ang kanyang negosyo? Meron po siyang fishing industry. Meron siyang business. Okay? So, makaka-relate kayo mga business people. Okay? Ang kanyang business partner, si James at saka si John. Pakukuha po natin. Masusundan po natin. Okay. And kapatid po siya ni Andrew. Si Andrew po ang nagpakilala kay Jesus, nagpakilala kay Peter kay Jesus. Sapagkat ang unang tinawag po ni Jesus ay si Andrew. At si Andrew naman po ay follower po ni John the Baptist. Nung siya po ay nangaral po na, behold, no, sabi doon, the Lamb is coming, okay? At nakita nila nandiyan si Jesus bilang Messiah, sumunod po si Andrew kay Jesus, at sa pagkasunod po niya,
okay, pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Peter upang ipakilala din si Jesus. Okay, so kapatid po siya ni Andrew. Amen po ba? So ganun po tayo, kapag naranasan mo si Jesus, pwede mong ikwento yan sa kapatid mo Amen po ba? Okay, next one. Nung nakilala niya si Jesus, he was given a new name by Jesus. Ano ang kanyang pangalan? Okay. Peter was given the name Cephas. Yan po ay sa Aramaic. Or Peter, sa Greek po, which means rock. Sabi natin, rock. Okay? So what else? Ginawa po siyang fishers of men. Amen po. So, nakikilala niyo na po ba si Peter? Peter left everything behind to follow Jesus. Amen? So, ang sabi po niya, bago po niyang gawing fishers of men, sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanya, have no fear. From now on, you will be catching men. Have no fear. Kaya doon niya naisulat yung freedom from any fear. Kapag meron kang Jesus sa buhay mo, ikaw ay mapapalaya sa anumang takot sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Okay, next slide. So, you want more information? Amen? Because we are now exploring Peter. Why? Because pinakita natin kung ano ang kanyang personality, kung saan siya galing, at kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay bago siya tawagin ng ating Panginoon. At noong tinawag siya ng ating Panginoon for the next 3 years ng kanyang buhay, okay, makita natin dito ay nabuhay si Peter bilang disciple po ng ating Panginoong Jesus. Amen? So tignan po natin, siya po ay 3 taon na dinisitulo ni Jesus. And by the way, Peter here is a natural born leader. Amen? So natural born leader po siya. Amen? So what else? Spokesman for the 12. Okay? And ang pinaka-significant na pwede natin makita kay Peter, he was the first one to confess Jesus as the Christ, the Son of the living God. Siya yung unang nag-confess. So if you are that person in your family, papalad ka. You say amen? First to confess. Ito yung pinaka-significant. Nung tinanong po siya ni Jesus, kasama kanyang mga disciples, who do men say I am? Sabi ng mga tao, ikaw si Jeremiah, ikaw si propeta, ikaw si John the Baptist. Pero nung tinanong niya directly ang kanyang disciples, and one of these is Peter, sabi ni Peter, kasi very bold siya, siya yung outspoken, siya lagi yung impulsive. Okay? Sabi niya, you are the Son of the living God. Amen? At nakita natin na, blessed are you, sabi ni Jesus, Son of Bar-Jonah, sabi niya. Ang revelation na yan ay hindi galing yan sa flesh and blood, kundi galing yan sa aking Ama. So there was a divine revelation. So ang revelation kay Jesus ang nagbibigay din ng ating Ama na nasa langit. You say amen? It was divinely revealed to Peter. What else? One of the inner circle of Jesus, again, okay? James, John, and then Peter. Ano ba ho? Ang nakakatuwa dito kasi inner circle yan. Makikita mo kapag inner circle, ba, may barkada ka. Marami kang friends, pero ilan lang yung mga talagang close friends mo. Ganon din si Jesus. Sila lagi ang kasama niya. Okay? Dito po, nakita natin sa Mark 35:37, present po si Peter when Jesus raised the daughter of Jairus. So na-witness niya at na-experience po niya kung anong ginagawa ni Jesus during His earthly ministry. Okay, what else? Jesus was transfigured on the mountain. Present din po siya doon sa transfiguration po ni Jesus doon sa mountain. Amen. So nakita niya na among the three, na nakita niya si Elijah, mamaya papakita ko rin po ulit yun, si Moses, si Elijah, at si Jesus.
Na-witness niya yung glory ng ating Ama sa kanyang anak. Kaya doon siya napaluhod eh. Okay? Babalikan po natin yan mamaya. Ano pa ho? Kasabay po ni John at saka ni Peter, they were given the special task of preparing the final Passover meal. Amen. So, siya rin po yung tinatawag po natin nag-prepare po ng special task doon sa final Passover meal. Nasusundan po natin? Okay, so these are the information about Peter. Okay? Now, next slide. Okay, may tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang impulsive? Walang gusto magtaas ng kamay. Depende yan. Amen po ba? Ako pagdating sa pagkain, impulsive ako. Wala nang tatanong dapat dyan. Okay? So, kaya ko tinatanong ito kasi ito si Peter. At gusto kong ipakita sa inyo, sa kabila ng kanyang pagiging impulsive, na minsan napapahamak na siya sa kanyang mga desisyon, si Jesus ay lagi nandiyan upang gabayan si Pedro. Over and over again, time and time again, every time, Peter, nagdi-decide po siya because of his impulsive character, to think, minsan napapahamak na nga siya. Okay, tingnan po natin. The first scenario na gusto kong ipakita sa inyo is when Peter left the boat. Nung nakita niya si Jesus, kasi nung una sabi, it's a ghost. No, ako si Jesus. Nung nakita niya si Jesus, impulsive siya, kaagad-agad siya pa mismo nag-command eh. Command me to walk on the water. So, sige, walk ka, sabi ni Jesus. E di naglakad siya. Okay? So, yung supernatural nagagawa niya because of his impulsive nature. But then, only to find out, okay, nung nakita po niya ang bagyo sa buhay niya, he took his eyes off kay Jesus. And what happened to him? He began to sink. Amen. Buti na lang nandiyan si Jesus, no? Napapansin ninyo, baski may desisyon tayo sa buhay, na minsan yung pinagpapahamak natin, nandyan lagi si Jesus. Na laging sasakit sa'yo. Gagawin sa'yo. God is all-knowing. Alam niya kung anong gagawin mo bukas. Alam niya kung anong gagawin mo sa makalawa. That's why the reason why sabi ko nga, Lord, bakit mo kami? Kasi alam mo kung anong mangyayari sa amin bukas. Amen po ba? So therefore, huwag ka matatakot. Amen. Of course, there's a Holy Spirit always leading you. But to the point na minsan nagdi-decide po tayo sa buhay po natin, huwag ka matakot. Amen. Tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil meron tayong Jesus sa buhay po natin, hindi mo kailangan matakot sa anumang klaseng buhay na harapin mo. To the point na minsan baon ka na, sick ka na, alam ni Jesus yan. Amen. So, huwag lang mawala yung mata mo sa ating Panginoon. Kasi pag nawala ang mata mo, lahat ng mangyayari sa buhay mo, yan ang magpapabaw sa buhay mo kasi kumbaga, magre-rely ka lang doon sa alam mo lang, sa nakikita mo. Amen. So, never took away your eyes kay Jesus. Sabi, fix your eyes kay Jesus. Okay? So, another thing na pwede natin makita how impulsive is Peter. Next slide. Ano? Alala niyo to? Ginawa niya si Jesus. Dinala niya sa dito kasi Jesus was about to crucify. At binabanggit ni Jesus na siya po yung mamamatay. Amen? And it was Peter who took Jesus aside to rebuke him. Imagine mo, i-rebuke niya si Jesus. Ganun ka-impulsive si Peter. Yan ang character niya. Sabi niya, then Peter took him aside and began to rebuke him saying, rebuking Jesus, "Oh Jesus, far be it with you, Lord, this shall not happen to you." Amen? Ginawa niya eh. Pero sabi ni Jesus, amen, mabilis kinurek po niya si Peter. Sabi niya, he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Tawag tuloy siya Satan. Amen? Okay.
You are an offense to me. Tingnan mo, ang sinabi ni Jesus. Ba't mo ko pinipigilan? You are an offense to me. For you are not mindful of the things of God. Kasi nakikita niya lang yung pagiging mind things ng tao. Amen? But the things of men. Kailangan pag nag-isip tayo ngayon, doon sa higher level. Amen po ba? So ito po yung conversation na makikita mo, si Peter lagi ang nag-initiate ng mga bagay-bagay. Ganun ka-impulsive si Peter. Okay? It was Peter. Amen? To put aside Jesus and rebuke Jesus himself. Pero makita natin paano mag-respond si although nasasabi niya na get behind ni Satan, mahal pa rin niya naman si Peter. They say amen. Okay, so at least nakikilala natin lalo si Peter. Okay, what else? Eto na. Si Peter, James, and John. Nandun sila dun sa naka-witness ng transfiguration ni Jesus. Andiyan yung tatlo eh. Okay? Andiyan si Moses, andiyan si Jesus, andiyan si Elijah. Moses represents the law. Amen. Elijah represents the prophet. Amen. To remind people about the law. Kaya dumating na si Jesus. Pero sabi ni Peter, wala pa siyang revelation dito eh. Peter answered. Okay? Siya yung nag-suggest. Gawin natin ito. Okay? Gawa tayo ng tatlong tabernacle. Tatlong tent. To honor Moses, to honor Elijah, and to honor Jesus. Parang dito sa church eh, lahat yan pasama-samahin natin para kumpleto tayo. Right? So, meron ka ng propeta, meron ka pang law, meron ka pang grace. Yan ang gusto niya gawin eh. Okay? Yan ang nangyari sa church din. Pero sabi ni God dito, okay, sabi ng ating Ama, this is my beloved in whom I am well pleased. Hear Him. Not hear them. Amen? Ano nangyari kay Peter? Tignan mo naman, no? Sabi niya, Lord, it is good. Parang mainam yan eh. Yung mainam sa'yo, di ba? Minsan, hindi naman mainam sa Panginoon eh. Lord, it is good for us to be here. If you wish, suggestion naman ni Peter ito, let us make here 3 tabernacles. One for you, Jesus, one for Moses, and one for Elijah. Amen. But the following verse, the Heavenly Father nag-intervene na. This is my beloved in whom I am well pleased. Hear Him, not them. Amen. So, after that, what happened to Peter, together with the James and John, they fell to the ground in a fearful silence at God's glory. Amen? Why? What you are suggesting, Peter, hindi yan. Amen? Okay? So, what else? Ganun si Peter eh. Pero makita mo, mahal pa rin siya ng Panginoon. So, mahal ka ng Panginoon, kahit minsan, di ba? Yung nagagawa natin, mahal ka pa rin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Okay, eto na naman. Naalala nyo, yung dadapin na si Jesus. Impulsive siya. Abi ako? Kumuha siya ng sword. Kasi hinuhuli eh. Naging Andres Bonifacio siya. Okay? Tinampes niya tinunggal niya yung tenga. Amen. Okay. It was Peter who drew his sword and attacked the servant of the high priest. Pero, kinorek na naman siya ni Jesus. Jesus immediately told Peter na ibalik niya doon sa kanyang takas. At ang ginawa ni Jesus, ni-restore niya yung tenga. Amen. So, sa kagagawan ni Peter, sa pabugsong-bugsong damdamin ni Peter, pwede niya itong ikapahama. Amen? Pero makita mo, nandiyan lagi si Jesus. Sa bawat kinikilos ni Peter, si Jesus mismo ang gumagawa ng paraan.
Amen. Ito na naman. Naalala nyo, kasi bold si Peter talaga eh. Okay. Naalala nyo nung nag-commit siya ng fidelity kay Jesus? Ang sabi ni Peter answered and said to him, kasi pinatabi niya nga ito, na merong iba sa inyo na magdi-deny sa akin. Pero sabi ni Peter, spokesperson na naman siya ng grupo. Amen. Sabi niya, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. I will never. Ito yung kanyang confession. Sometimes ganun tayo, no? Sige, patuloy ko yan. Only to find out, wala ka na. Okay? So, pero mabuti si Lord, amen. Bakit? Anong ginawa ni Peter? Nag-commit siya ng verse 26 o verse 33. Pagdating ng verse 69, 70-74, si Peter, dininay niya si Jesus na hindi niya kilala si Jesus. Nandiyan yung manok ni San Pedro, yung manok na alaga ng dyan, nag-crow siya. Okay? May revelation dun eh, dun sa manok na nag-crow. Okay, sa susunod na lang po, no? Babae po, daba ng bata, pwede kang tanungin, kung hindi mo kilala si Jesus, pwede pa-intimidate ka sa Kanya. Kaya kailangan personal yung knowledge mo. Na kapag ikaw ay pumunta sa ibang lugar, at sinabi na naniwala ka talaga kay Jesus, ay, hindi ako palo. Basta pa siya Sunday, paniwala ako. Not that. Amen. Every day. Amen. Meron tayong Jesus. Amen po ba? Okay. So, dininay po siya. Siya yung unang magkukumit, tapos siya rin pala yung magde-deny. Medyo na-emphasize na si Peter, pero yung iba din ang deny din po. Okay? So, through all of Peter's ups and downs, the Lord Jesus remained His loving Lord and faithful guide. Sa ups and downs ng buhay mo, ang si Jesus ang gagay pa rin sa'yo. Amen! You are not on your own. Kaya sabi niya, apart from me, you can do nothing. Now, so, in Matthew 16, 18, 19, ito na. Na-discover ni Jesus si Peter. Kilala na niya. Ito talaga si Peter, oh. Okay. Impulsive siya eh. Diba? Pero dahil pinili siya ng ating Panginoon, hindi papayag ang Panginoon na hindi niya itutuloy yung pagkatawag sa Kanya. So what happened in Matthew 16, 18, 19? Nasabi po dito, and I also say to you that you are Peter. And on this rock, I will build my church. Listen to this. Jesus reaffirms Simon as Peter the rock. Click. Yun. Okay? Ni-reaffirm niya, Peter, kahit ano ang nangyari sa buhay mo, kahit sino ka, kahit anong pinagagawa-gawa mo, na minsan ikinapahamak mo, kinapahamak ko, Peter, hindi pa rin magbabago ang aking kaisipan sa iyo. Na ikaw pa rin si Simon as Peter, the rock. Amen! Para bagang binabanggit niya sa iyo at sa akin, ano man ang mangyari sa buhay mo, tinawag na kita. Amen? Is this helping you? Okay. What else? Ang sabi niya dito, nangako si Jesus. Okay? Click. I will build my church. Click. Sorry po, naliliwalay eh. Nagpa-practice pa lang po ako eh. Okay. I will build my church. Ang sabi niya, Peter will be an instrumental in establishing Jesus Church. Kung ikaw ay leader na yun, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay meron pong minister up sa iyo si Jesus. Meron po siyang gagawin sa kanyang kingdom at ikaw ay gagamitin niya. Amen po ba? Praise God. Okay.
in Mark 16:7, after Jesus resurrected from the grave, at nung binuksan nila ang tomb, okay, may pumunta po doon, and nasabi po ng angel, but go, tell his disciples. Anong good news? Nag-resurrect na si Jesus. This is good news. Hindi siya nanatiling patay doon sa tomb, kundi nakita nila, kundi sabihin mo sa mga disciples, sabihin mo, hindi na sa mga disciples, specific, binanggit niya si Peter, that he is going before you into Galilee. There, you will see him, at kakatagpuin sila lahat. At makita naman natin dito, click, Jesus is specifically named Peter as one who needed to hear the good news. Why? Because ito yung naging problema kay Peter. Dininay niya si Jesus, namatay si Jesus, may condemnation sa buhay niya. Na bakit ko nga ba dininay si Jesus? Babalik na lang ako sa business ko, sa pangingisda. Pero nung ginawa ni Jesus, kinatagpo pa rin niya si Peter doon sa lugar na kung saan nandun at pumunta si Peter. Amen. Alam niyo, sa buhay natin, kahit anong gawin mo, basta pag nakay na Jesus ka na. Amen. Kahit saan ka pumunta. Mamahina ka man o hindi, babalikan ka ni Jesus. Amen. So, what happened? Okay, another thing na pinakita natin. Okay, John 21 verse 6. Ang nangyari po doon, pumunta po doon, okay? Makita natin, and he said to them, ito na po, pangalawang miracles na ginawa ni Jesus, just to prove to you, okay, just to prove to the disciples, ipapaalala ko sa iyo kung paano kita tinawag. Papaalala ko sa iyo kung anong pwede kong gawin sa iyo. So, anong ginawa ni Jesus? He said to them, kasi wala ulit sila nakuha, cast the net on the right side of the boat. Remember yung first time, okay, na ginamit ni Jesus yung boat ni Peter at nakakuha sila ng supernatural na harvest. Ngayon, pangalawa po ito. Okay, after Jesus resurrected. Okay, so sabi dito, they cast and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Okay, Blake? Jesus repeated the miracle of the large catch of fish. What miracles? Ipapakita pa rin sa inyo ni Jesus kung anong pwede niyang gawing miracle sa buhay mo. Just to prove to you that I am the one who called you. So huwag kang matatakot na parang pag sumunod ka sa kay Jesus, naglingkod ka sa kay Jesus, ay parang mapapabayan ka na. Sabi mo sa tabi mo, no way. Amen. So, what happened then? After that, he restored Peter and he reinstated Peter. He commissioning him as an apostle. Peter is still my apostle. Click. And the rest is history. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, and the rest is history. Naalala niyo kung kailan ka tinawag ni Jesus? Naalala mo nung kailan ka nakaranas sa Kanya? Kung anong meron ka ngayon, it's because may pinasimulang mabuting bagay ang ating Panginoon. At hindi pa tapos. Sabihin sa tabi mo, hindi pa tapos. Amen. Okay. Now, after Jesus was reinstated, the commission, what happened to Peter? Hindi na ho naging katulad ng dati. Okay? The effect of the grace encounter with Jesus is so amazing that His whole personality naging effortlessly nag-transform siya. Okay? What happened? On the day of the Pentecost, Peter was the main speaker to the crowd in Jerusalem. Okay? And sa kanyang pangangaral, 3,000 people got saved. Amen.
So is that powerful? Amen. What else? Later, Peter healed a lame beggar in Acts verse 3. So makikita mo, Acts 2 po yung isa. Ito, Acts 3. Okay? Peter healed a lame beggar. Imagine that. Because nakita niya at na-witness niya kay Jesus kung paano pagalingin ang anak ni Jairus. At ngayon, siya naman, because the authority was given to them by Jesus, and now he's performing miracles in behalf of Jesus. Amen? So, if you are in Jesus, the miracles that can happen to somebody else, pwedeng mangyari yan, pwedeng gamitin ka ni Lord. Amen po ah? Because you are carrying the name of Jesus. Okay? What else? In Acts verse 14, nag-preach po si Jesus doon, no, sa mga elders ng church. And sa Acts 5, sabi dito, okay, huwag mo munang ilabas yun. Sabi diyan, Peter and the other apostles answered and said, kasi ito po yung panahon na kung saan ina-aresto sila, okay, binibid sila, and mayroong threat. Di ba, nung una nga, dininay niya. Pero ngayon, after niya na-encounter si Jesus, ano niya sa kanila? We ought to obey God rather than man. Amen? So, hindi mo pwedeng i-please ang sino man pagdating sa tawag ng ating Diyos. Amen? So, nandito pa ho ba kayo? Amen? So, sabi mo nga sa tabi mo, growing in grace. Growing in grace. Ganun tayo. Katulad ni Peter. Amen. So, hindi 100% overnight, you are changed. But as we keep on listening and embracing and encountering Jesus, nagbabago buhay natin unti-unti. Kaya nga po sabi dyan, okay, maski na po na sila po ay binibida na click, okay, di mo pwedeng pigilan si Peter. Naging unstoppable po siya to preach the risen Christ. Can you say amen? So Jesus promised that Peter will be foundational in building the church. At nakita po yan, na-fulfill po yan in 3 stages. Okay? Dadagdag ko lang po ito. Peter preached on the day of Pentecost. Okay? Then he was present when the Samaritans received the Holy Spirit. Remember? Nung ang mga Samaritan naka-receive ng Holy Spirit in Acts verse 8. And finally, he was summoned to the home of the Roman centurion, Cornelius, who also believed and received the Holy Spirit. In this way, yung pangako ni Jesus sa kanya, na siya po magiging foundational ng building the church, Peter unlocked 3 different roles and opened the door of the church to Jews, to the Samaritans, and to the Gentiles. Remember Cornelius? Ayaw nga niyang pumunta dun eh. But you know what? Even as an apostle, maski siya po ay apostle, Peter experienced some growing pains. Just like us. Bilang mga mananampalataya, okay? At first, he had resisted taking the gospel to Cornelius, a Gentile. Nag-resist siya eh. Nadalihin niya ang magandang balita kay Cornelius. However, when he saw the Romans receive the Holy Spirit, in the same manner, he finally concluded that God does not show favoritism. Hindi siya nagpapakita ng anumang favoritism. Dapat makita mo ang kapatid mo, makita mo ang kapatiran natin, brothers and sisters, amen, favor din yan, hindi lang ikaw. Can you say amen? Because we have a revelation that we have only one common denominator, and we have Jesus. Amen. And you know what? Nagpulong po sila, basahin niyo lang po sa Acts 15, yung Jerusalem Council, na kung saan pinagbabatihan nila, pati pa mga Gentiles kasama sa kaligtasan. Kala ko pa mga Hudyo lang. Si Peter, Hudyo po yan. Pero you know what? Because he has a revelation that even the Gentiles is for Jesus. He strongly defended, pinagtanggol niya ang posisyon ng mga Gentiles as believers na hindi kailangan mag-conform to Jewish law. Even Peter, who is a Jew, okay, he concluded na yung mga Gentiles na yan, okay, blessed din ang mga yan kasi si Jesus ay wala nang pinili. There is no more Jews and Gentiles. So kung ako ay Hudyo ngayon, okay, these Gentile people, hindi kailangan na mag-conform sila sa Jewish law. Amen. Yun ang
kanilang conference na ginawa. And they agreed that these Gentiles are now blessed. They are saved by grace through faith. Amen. Another episode of growth in the life of Peter, nung siya po ay bumisita doon po sa bayan ng Antioch, where he enjoyed the fellowship of Gentile believers. Nag-enjoy siya ngayon, nagipag-mingle na siya. Diba? May mga tumanggap sa Panginoon. Pero nung mayroon pong dumating na legalistic Jews, you can remember that? Can you remember that? Na dumating doon, Peter, okay, to appease them, withdraw from the Gentile muna. Dumating yung mga legalistic Jew, nakita si Peter nandun sa kasama yung mga Gentile, medyo lumayo-layo muna ng kaunti. But you know what? Because the Apostle Paul was there, at nakita niya hypocrisy ni Peter, at tinawag mismo niya sa kanyang mukha. So imagine, ang growth natin, minsan dumadaan tayo sa ganyan. Si Peter na mismo, okay, na apostle na siya, okay, may tendency pa rin na minsan nag-withdraw pa siya. Pero mahal pa rin siya ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo po ba, later in his life, nung napagbulay-bulayan niya lahat ang encounter niya kay Jesus, nag-spend time siya kay John Mark. Nag-spend time siya kay John Mark, na si John Mark na yan, si Mark, siya yung nagsulat ng Gospel of Mark. Kaya sabi nga ni Pastora, yung preaching niya, ang sulat ni Mark ay base yan doon sa kwento ni Pedro. Amen. Peter's remembrance of his time with Jesus. Amen. And now we can see here that these two apostles, itong dalawang sinulat niya, kasi si Pablo, 2/3 of the New Testament. Pero si Peter po mismo, nagsulat siya ng 1 Peter, 2 Peter, and makita natin dito na lagi niyang binabanggit yung grace and peace be multiplied. Amen. So now, let's go now to our application. Okay, click. What can we learn from Peter's life? Okay? Actually, the focus is Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus kay Peter? Ano ang ginawa niya kung bakit si Peter, nung naka-enkwentro niya si Jesus, ay nagbago siya at ginamit siya ni Lord at nag-multiply ang lahat ng biyaya na mula sa Kanya. Number 1, Jesus overcomes fear. Why? Alam natin na habang si Peter po ay nag-step up, nung una nag-step up po siya sa boat. Amen? Or nakita natin doon, bigla, nag-step out siya, at tapos siya ngayon ay pumunta sa Gentile home, nag-step out po siya for the first time. Peter found courage in following Christ. So mga kapatid, as we follow Jesus, ano man ang takot sa buhay mo, ay ma-overcome mo. It is because you have Jesus. Amen. Ang sabi nga po sa 1 John 4:18, there is no fear in love. If you love Jesus Christ, because He is the first one who loved you, ano man ang takot sa buhay mo, mawawala yan. Because the most powerful thing na pwede magpawala, mag-drive ng fear, hindi man kung ano-anong bagay na self-willed, na, di ako matatakot, sasabihin mo lang yun. No. The love. The love. That's why kaya ipangaral na, sabi pa nga doon sa ibang salin, na, sa ibang translation, sa ibang verses, but you denied Jesus. Imagine mo, nangaral siya ng ganon, siya mismo ang nag-deny. Ibig sabihin, nawala ang kanyang condemnation. No more condemnation, no more fear. No more fear in sharing the gospel. So, ako naniniwala ako, dahil mahal niyo si Jesus, mawawala ang magtakot sa buhay mo. Amen po ba? Pangalawa po, what can we learn from Peter's life? Jesus forgives unfaithfulness. Nakita naman natin na pinagmalaki ni Peter na hindi po niya i-deny si Jesus. Pero makita natin, he denied Jesus 3 times. Amen?
It seemed that Peter had burned after he denied, di ba? Bumalik nga siya sa fishing industry niya. Para bagang he burned the bridges. Sabi nga, burn the bridges. No? Tinuturo namin yan. Huwag mo na balikan yung nakaraan. Eh siya, ganun din siya. Hindi niya, ayaw na niyang balikan yung nakaranas siya kay Jesus. Kasi dinay niya. Di ba? Babay na lang dito. Okay, at least wala akong problema. Pero alam niyo po ba? Jesus lovingly rebuilt Peter and restored Peter to service. Okay? Nasabi dyan, if we are faithless, He will remain faithful. Sabi nga po natin lahat, 1, 2, 3. If we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. Amen? Kahit maging unfaithful tayo, faithful pa rin sa atin ang ating Diyos. Amen. Sabi nga, yung former failure ni Peter, nakita natin. But with Jesus, failure is not the end. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, failure is not the end. Failure is not the end. If you are with Jesus, who among you here, kasama si Jesus lagi sa buhay. Therefore, hindi man kailan magiging failure ang buhay mo. Amen? Hindi ka ipinanganak dito sa mundong ito na mamamatay kang failure. Kaya dumating si Jesus. Do I mean by that? Pinanganak ka na pwede mo sabihin na dumaan ka sa mga pagsubok sa buhay, dumaan ka doon sa mga kailangan sa buhay. Pero naniniwala ako, from glory to glory, sa pagbabalik ni Jesus, He will come in our church so glorious na hindi mahina, hindi pinayaman ng Panginoon, walang sakit at karamdaman, at kailanman ay hindi ka magiging failure sa buhay. Amen po ba? With Jesus, failure is not the end. Number 3, Jesus patiently teaches. Ang biyaya ng Diyos, unti-untihin kanyang tuturuan. Kaya huwag mong mamadaliin. Amen? Ang biyaya ng Diyos sa lahat ng areas ng buhay mo, ano man ang needs mo, specific yan. Maghintay ka lang. Okay? Maghintay ka. Kaya tinuturo sa atin dito yung mag-rest ka, magtiwala ka by faith. Even sa buhay mo, even sa personality mo. Okay? Even sa personality ng iba. Hindi mo pwede silang madaliin na magbago. Dahil ang totoong pagbabago, effortless yan. Kapag naikwento na si Jesus, ladies and gentlemen, magugulat ka. Amen. Kaya hindi mo pwedeng i-judge ang sinuman. Amen po ba? Tignan mo lagi ang katabi mo na napaka-potensyal kasi si Jesus mismo ang gagawa ng paraan upang siya mismo ay makaranas ng inkwento at mabago ang buhay niya. Amen. Sabi mo sa tabi mo, potential ka kapatid. Sabi mo sa kanya, hindi ako mainip sa'yo. Kung masimang ka ngayon, amen, alam ko, hindi ka na maging, ang dami kaya ang naka-invento sa ano na alam mo? Amen? Okay, over and over, just like Peter needed correction. Si Peter po, ang dami panahon na kinoreksyon ng Panginoon. Pero naging mapagpasensya si Jesus. Firm siya at laging love ang kanyang ibinibigay. Why the master, teacher, looks for students willing to learn. If you come by grace, you will receive by grace. If you come by law, you will receive law. Yan ang nangyayari sa mga Pariseo. Kaya nga si Jesus, lagi niyang inaabot doon sa Christian standard. Ito kayo, sige, bigyan kita ng ganyan. Pero tignan mo, ang mga makasalanan, ang mga prostitutes, ang mga harlots, lahat ang lumapit by grace, they receive grace. At ang sabi niya lang, go and sin no more. So, ibig sabihin niya, ang sabi sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Amen. Okay, number 4. Basahin nga po natin. 1, 2, 3. Nakikita ni Jesus kung ano magiging, kung sino ang kung
anong magiging ikaw? Tama ba yun? Jesus sees us as He intends us to be. Just like Peter. Nung pagkamit pa lang niya kay Peter, kapag siya yung fisherman, ang unang salita, because God is all-knowing, Jesus is all-knowing. Ang unang binitawan niya salita kay Peter, you are Peter, you are the rock. Ang rock firm yan. Tama? Ang rock firm yan. Kaso si Peter, nagsiship yan. So how can you say that Peter will be a rock? Kung makikita mo, kung hindi mo nakita yung finish work kay Peter, si Peter, nasasabi mo, talaga bang pinagpala yan? Hindi pa nga nagmamanifest. Hindi pa tapos sa'yo si Lord. Amen. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Reckless fisherman. Rough, impulsive, agitating man. Pero, ang tingin sa kanya ni Jesus is a firm and faithful rock. That's why, sabi ko dito, lahat po tayo dito yan. Lahat tayo matutulad dyan. He who began a good work in you will carry it on to completion. Amen. Hindi naman ikaw mag-carry ng completion ng buhay mo. Jesus will be the one to carry it on to completion. Kaya He is the Alpha and the Omega. Siya nagsimula na mabuting bagay sa iyo. Nung nakilala mo siya, ngayon naranasan mo yan. Kapatid, glorious ang buhay mo. Glorious ang buhay natin. Unto completion. Amen. Are you excited? Amen. Kaya nga, makita mo, magmamanifest na sa buhay mo. Paniwalaan mo kasi, mag-receive. Talagang yung mag-receive. Amen. Lord, I believe in you. Amen. Hindi ka pa tapos sa buhay ko. Amen. And last but not the least, okay, listen to this. And this will inspire you to do good works because God had prepared it already. Hindi tayo magawa ng bagay-bagay na para bagang pinlano lang natin kundi inihanda na ako ito ni Lord. The reason why yesterday we have Gospel Serenade and part of it is hoping Jesus, and on every last Tuesday of the month we will be having night of worship. Do you want to be a part of it? Amen. Each and every one of us gagamitin tayo nito. Do you believe that? Amen. Amen. If you can see it, it will happen. Amen. So sabi dito, Jesus uses unlikely heroes. Bakit? Fisherman, tax collector. Amen? So makita natin dito, no? Pero makita natin dito, bagaman si Peter was a fisherman from Galilee, kaya binanggit ko po yung mga lugar na yun, kahit saan ka man ang galing, kahit ano man sa buhay mo, pwede kang gamitin ni Lord. Kabataan, hindi ako naniniwala na wala kang pag-asa sa mundong ito. May pag-asa ka dahil na kay Kristo ka. Amen! Mga negosyante dito, hindi ka nakikihataw lang sa labas. Na para bagang nakikisabayan ka sa labas. Iba ang paghataw pagdating kay Jesus. Restfully Christ. Amen! Tayo mga pastors, mga leaders, tayo mga workers, na nais po, na nakiluhan mo ang revelation, na tinawag ka ng Panginoon, He will use you mightily. Amen! You know what? In Acts 4 verse 13, ito yung nakaka-amaze. Fisherman yan. Anong kalalaman niya sa pangalaman ng salita ng Diyos? He was an uneducated, untrained man. Just like Peter and John, no? Pero people are marveled because of the boldness of Peter and John. Namangha yung mga tao nung sila pinangangaral. You know what? Ang sinabi dyan, they realize, na-recall nila, ito yung mga disciples dati, nakasama ni Jesus. They realized that they had been with Jesus. Are you with Jesus? Listen to this, quick. Being with Jesus makes all the difference. Amen! Amen. Being with Jesus makes all the difference. And so what? Kung hindi ka marunong mangaral, pero si Jesus ang pinapangaral mo, that makes the difference. If you keep on sharing Jesus, if you keep on overflowing with Jesus, you will make a difference. Gone are the days na parang hihintay mo na matuto ka, na kailangan mag-aaral ka na ganito. No way. Amen? Walang problema yon. Pero,
if you have Jesus, and you keep on sharing Jesus, you can make a difference. Amen? Hallelujah. So quick,